Nagkalat sa lansangan ang mga murang smartphone. Class A raw ang mga ito. Hindi original. Nakakainganyo nga raw para sa ilan. Pero babala ng NTC o ng National Telecommunications Commission, mag-ingat sa mga iligal na nagbebenta ng smartphones. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, sa mahal nga daw nitong mga smartphones. Meron daw na may engganyo na bumili nitong mga pagka sinabi na nalaman ay binibenta na mura. Mapa Class A man o imitation o kahit sa bangketa ay binibenta imbes na sa may pwesto. Pero ang payo ng DTI at saka ng NTC, mas mabuti raw na sa sigurado na bumili ng mga ganitong mga gadget. Parang nagtitinda lang ng candy at mani ang lalaking ito habang naglalakad-lakad sa Quezon City nang matsyempohan ng GMA News. Pero ang kanyang bitbit at tila ba inilalako sa mga dumaraan sa lugar, mga high-tech na smartphones. Sa unang tingin, parang walang pagkakaiba ang mga telepono sa mga nabibili sa authorized dealers. 3 hanggang 8,000 piso ang halaga ng smartphones depende sa unit. Class A daw ang mga ito. Mas mahal naman kung original na second-hand units. Minsan nakatago, minsan nakatambay, minsan naglalakad. Pag may mga pulis, taguan yung unit. Ganun yung sistema rito. So sasabihin namin sa kanila ito, sir, ano to, Class A lang to. So ang customer ang magdidesisyon kung ano yon, kung bibili niya ba o hindi. May pagkakataon ba na sinasabi niyo sa customer na original to pero kasi hindi marunong tumingin? Minsan lang po. Sa gitna ng aming usapan, lumapit ang ilang pang retailers ng smartphones. Ayon sa grupo, aabot sa 40 silang mga nagbebenta sa lugar na yon. Bit-bit din ang mga bag na may lamang kahon at accessories ng binibentang cellphones. Giniit nilang hindi nakaw ang kanilang mga paninda. Saan ba nakuha yan? Saan nanggaling? Bali, may mga supplier tayo rito. May nagsasabi sa amin na karamihan daw dito snatcher. Walang snatcher dito. Naparito kami para maghanap buhay, hindi para mang-snatch. Ayon sa National Telecommunications Commission, requirement sa mga pwestong nagbebenta ng cellphone ang permit galing sa NTC. Pero bago mabigyan ito, kailangan munang may present ang merchandiser na permit mula sa local government at Department of Trade and Industry. Patuloy naman daw ang monitoring ng NTC sa anilang mga illegal na bentahan ng telecommunication gadgets. Ayon naman sa DTI, mas mainam kung poprotektahan ng isang consumer ang sarili at bumili na lang sa mga may kaukulang permit. Pag mga electronic device, minsan hindi agad lumalabas ang detekto nito. Ang nagiging problema niyan kung ikay bibili lamang sa mga sidewalk or mga vendors na wala namang permanent establishment, baka wala pang resibo yan. Kapag nagkaroon ng problema ang iyong nabili, saan mo sila habulin? Kung ito man ay original, kung ito man ay brand new, or ito ay nagkinumpuni lang or ni-recondition, hindi natin alam. Hindi kasi sa sa price kundi doon sa quality kung hanggang kailan magagamit yun. Mas safe bumili sa mga mall, diba? Walang patas ka sa batas. Jessica, isa pa raw paalala ng National Telecommunications Commission ay siguraduhin daw na may sticker ng NTC yung box at yung mismong unit ng cellphone na bibilin para daw matiyak na naaayon sa regulations ng DTI at saka ng NTC ang bibilihin na gadget, Jessica. Okay, kaya lang malaki ang mura. Hindi naman sa kinukonsinti natin yung mga bumibili nito, Cedric, no? Pero nakakainganyo daw kasi yung sobrang mura nitong mga ito. At alam naman nila kung ano yung kanilang binibili na peke o illegal ang mga ito. Yung nga lang, bawal sa batas, di ba? Tama, Jessica. Alam mo nung nakausap natin itong isa nagtitinda, I have to admit, nung nakita ko, nakakatuwa talaga kung tutuusin. Kasi alam naman natin yung presyo ng mga original na nabibili natin sa mall. And then yung pinakita niya kaninang isang, pinakita sa atin na smartphone, 3,500 as compared dun sa brand new na mga 20 or 30,000. Talaga nga malaki yung diferensya. Pero inaamin naman nila na Class A ito, Jessica. But then, sinabi ng DTI at saka ng NTC, mas maganda raw kung talagang sa may pwesto na bibili, Jessica. Okay, pero minsan pati yung mga seal, nagagaya nitong mga namimeke, parang DVD rin yan, di ba? Ang sinabi sa atin ng NTC, Jessica, siguraduhin nga daw na may sticker. Ang problema, kapag hindi mo talaga alam kung saan ang galing yung bibilin mong cellphone, baka mamaya nabaklas yan. Yung part na merong sticker, isasama doon, i-assemble doon sa ibang mga parts. Ang bottom line daw ng Jessica, hindi mo talaga masabi kung saan ang galing yung cellphone. Gaya nitong mga na-interview natin, sinabi nila, hindi daw ito nakaw ayon sa kanila. Pero ang sabi ng DTI at NTC, that's just it. Hindi mo alam kung saan ang galing itong mga gadgets na ito, Jessica. Okay, pero
Alam mo, pag nasa kalye na yan, pag inilalako na sa bangketa, pahirapan ng paghuli dyan In the first place, paano ba kasi nakakapasok itong mga laksa-laksa o pagkadami-daming mga Class A na mga smartphone na ito? Hindi ba dapat dun nila pigilin dun sa source? Paano ba nakakapasok yan sa Pilipinas? Yeah, actually, ang sinabi sa atin ng NTC meron daw coordination sa pagitan ng NTC, ng DTI, at saka even ng Bureau of Customs kasi nga dun sa mga kaso naman ng mga ini-smuggle ng mga cellphones. Ang nabanggit sa atin, itong mga na-interview natin na nagbebenta, sila raw may mga supplier na ayaw kumuha ng pwesto. Kaya daw ang nagiging means o ang mode nila ng pagbebenta na ito, nilalako nila sa kalsada para hindi sila magbayad ng pwesto, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.